Imagine this, pagbaba mo ng eroplano, wala ka ng pamilya, wala ka ng barkada at wala ka na din sa iyong comfort zone. Ikaw na lang at ang bagong bansa na hindi mo pa kabisado. Maraming OFWs na sobrang excited pagpaalis na ng bansa. Pero pagdating nila sa abroad, doon na nagsisimula ang totoong laban. At minsan, merong mga OFWs na gusto nang umuwi agad. 1 linggo pa lang sila abroad. Sa episode na to, isi-share ko sa inyo yung personal experience ko at saka yung mga na-experience din ng ibang mga kakilala kong OFW during their first week abroad. At ang survival tip number 5, ayan yung isa sa mga pinakamahalagang lesson na natutunan ko sa loob ng 18 years. At until now, ina-apply ko pa rin siya sa buhay OFW ko. Kamusta mga ka-OFWs at sa mga future OFWs? Kung bago ka sa channel ko, my name is Farah. At sa loob ng 18 years na pagiging OFW ko, marami akong natutunan, which is gusto kong ibahagi sa inyo para hindi niyo siya matutunan in a hard way. Nung unang nag-abroad ako, sobrang excited. At the same time, meron ding lungkot, kaba, takot. Normal lang lahat yan. Excited kasi 'di ba parang panaginip, dream come true. Excited, bagong bansa, bagong trabaho, bagong oportunidad, at yung dala-dala mong hope na this is it. Ito na yung makakatulong sa pamilya ko at makakatupad sa mga pangarap ko. Habang nasa eroplano ka, karamihan, isa na ako doon, ang dami mo iniisip, like excited ka na this is it, ito yung mga gagawin ko, iniisip mo na yung pamilya mo kung paano sila tulungan at marami pang iba. Pero paglabas mo ng airport, merong kakaibang pakiramdam na mararamdaman mo. Halos lahat ng OFW, kahit saang part ka man ng mundo, kahit anong bansa pa yan, ito yung mga culture shock na pinagdadaanan ng lahat ng OFWs. Culture shock is real. Iba ang pagkain, iba ang language, iba ang ugali ng mga tao, iba ang rules ng bansa. Minsan yung simpleng pagtawid lang ng kalsada, iba din. Nakaka-overwhelm talaga ang lahat pag sa simula. Feeling mo para kang bata na kailangan mo ulit matutunan lahat sa umpisa. Pero tandaan mo, normal lang yan. Hindi ibig sabihin agad na mali yung desisyon mo na mag-abroad. Adjustment period lang yan. At saka, 1 week ka pa lang, di ba? Survival tip ko, observe ka muna. Okay? Huwag mo kagad i-judge yung sitwasyon at yung mga nakita mo. Learn before reacting. Isa sa pinakamahirap na part ng first week abroad is yung unang gabi mo. Kapag nasa kwarto ka na, tahimik, biglang mamimiss mo lahat. Mamimiss mo yung pamilya mo, lalo-lalo na kung may naiwang kang mga anak. Mamimiss mo yung mga kaibigan mo. Mamimiss mo kahit yung simpleng lutong bahay. Diyan kadalasan pumapasok na yung homesickness. Nagsisimula agad siya sa unang gabi mo abroad. Meron ako sasabihin sa'yo na isang bagay na wag mong gagawin kapag na-miss mo ang Pilipinas. Maraming bagong OFWs ang nagkakamali dito. Pag nalungkot, pag na-homesick, biglang naiisip na mali yata ang desisyon kong mag-abroad. Hindi ko yata kaya, hindi ata para sa akin to, pero tandaan mo, hindi mo kailangan gumawa ng malaking desisyon pag emosyonal ka, iiwasan mo yan. Bigyan mo ang sarili mo ng panahon. Huwag mong maliitin yung capability mo to survive. Dahil first week mo nga lang. So, be gentle with yourself. Bigyan mo yung sarili mo ng panahon. Kasi most of the OFW, after few weeks, they feel better. Ang survival tip ko sa'yo, do not quit during the bad days. Huwag pa bigla-bigla. So, make sure, pag gagawa ng malaking desisyon, nandun ka sa kalmadong state of mind at hindi ka emosyonal. Eto, meron akong 5 na mahalagang survival tips para sa'yo. So, una,
Build a routine. Ang routine ang isa sa pinakamabisang gamot sa homesickness. Gumising sa parehong oras, mag-exercise, if possible, or gawan mo talaga ng panahon mag-exercise, very important. Magtrabaho, magpahinga, make time sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. Itong next kong survival tips para sa'yo. Ito yung dahilan na bakit napakaraming OFW ang nagsusurvive. Umaabot ng 10 years, umaabot ng 15 years, 20 years, or 18 years like me. So, survival number 2, find a good people. Huwag mong sarilinin lahat. Humanap ng mabubuting kaibigan, mga taong positive, mga taong may pangarap, mga taong tutulungan ka. Although, madali na lang mag-video call ngayon. Pero, iba pa din yung may present na support system ka abroad. Tip number 3, very important, ha? Manage your money. Huwag mong ubusin agad ang unang sweldo. Excited ka man, mag-budget ka, mag-ipon ka, magplano ka. Remember, hindi ka nag-abroad para lang gumastos. Nag-abroad ka para sa future. Tip number 4, remember your why. Or whys, kung marami man yan. Very important po na lagi mo tong aalalahanin. Ako, until now, every time na down ako, I always remember my why. Kasi yun talaga yung nakatulong sa akin ng malupit bakit ako nag-survive ng 18 years abroad. Kapag mahirap na, kapag pagod ka na, kapag sobrang stress na ng buhay abroad, lagi mong babalikan yung rason, bakit ka nag-abroad? Bakit nga ba ako nag-abroad? Para sa pamilya, para sa pangarap, para sa mas magandang kinabukasan. Yan ang magbibigay sa'yo ng lakas. Tip number 5. Eto, napaka-importante din ito. Do not compare your journey to other OFWs. Uulitin ko kasi napaka-importante. Do not compare your journey to other OFWs. Stop comparing kasi iba yung journey mo, iba yung sitwasyon mo sa buhay. Ito yung pinakamahalagang lesson din na natutunan ko sa 18 years kong pagiging OFW. Yung huwag mong i-compare yung sarili mong journey sa ibang journey ng OFW. Lalo na sa panahon ngayon ng social media, pag open mo ng Facebook, pag open mo ng TikTok, makikita mo, ay, buti pa siya nakabili na ng sasakyan. Ay, nakabili na siya ng bahay. Nakapag-travel na siya kung saan-saan, nakapunta na siya ng Europe. At minsan, hindi mo maiiwasan na mapapaisip ka, bakit ako walang ganon? Bakit hindi ko nagawa yun? Bakit di ako nakabili nun? Or di ako nakapag-travel? Mapapaisip ka na parang, bakit parang wala kang narating? Pero tandaan mo, hindi natin nakikita sa social media yung buong buhay nila. So kung nag-post man sila ng mga ganyan magaganda, hindi natin alam yung tunay na sitwasyon. Kasi ang mga OFW iba-iba, 'di ba? May OFW na single, binubuhay niya lang yung sarili niya. So ibig sabihin lahat ng sweldo niya kanya lang. May OFW na walang pinag-aaral na mga anak. Ikaw, baka meron kang mga anak. Marami kang anak na binubuhay at pinag-aaral, di ba? May OFW na mag-asawa lang, walang anak. So, iba rin yung sitwasyon nila, iba rin yung gastos nila. So, may OFW na breadwinner, sole breadwinner ng pamilya, ikaw lang ang bumubuhay sa pamilya. May mga OFW naman na maraming utang na binabayaran, iba rin yung sitwasyon nila. So, iba rin yung sitwasyon mo. Kaya, iwasan mong mag-compare. The only person you will compare yourself is i-compare mo sa sarili mo yesterday. Ang sukatan mo sa OFW's journey mo is yung sarili mo lang. So, iwasan mong i-compare sa ibang OFW. So, i-compare mo, mas naging mabuti ba yung buhay mo ngayon kesa nung nasa Pilipinas ka pa? May nagbago bang maganda sa buhay mo after mong mag-abroad? Nakatulong ka na ba sa pamilya mo? Ahon mo na ba yung pamilya mo? May naitatabi ka na ba na savings kahit konti, paunti-unti? Kung oo, congratulations. Kasi ang laki na nung progress mo. Huwag mong i-compare sa journey ng ibang OFW. Remember this, ang success abroad, it's not a race sa kapwa OFW mo. It's your own personal journey sa buhay mo. Kung napaganda mo ba yung buhay mo after mo umalis ng bansa.
Ang pinakamahalaga sa lahat ay tuloy-tuloy ang pag-abante mo sa buhay. So again, don't compare yourself, save consistently, stay healthy, never forget your family, and trust the process. Mga kababayan, ang first week abroad hindi talaga madali, pero tandaan nyo, lahat ng successful na OFWs ngayon, dumaan lahat dyan. Dumaan sa culture shock, dumaan sa homesickness, at dumadaan pa rin sa homesickness hanggang ngayon. At nalampasan nila lahat yon, kaya kaya mo rin yan. So, kaya mo rin yan. First week mo pa lang, gaya ng sinabi ko, take it slowly and be gentle with yourself. Kung nakatulong sa inyo ang episode na ito, don't forget to like at paki-share para mas marami pa po tayong OFW na matulungan. Comment nyo na rin below, i-share nyo sa amin ano ba yung pinakamahirap nyong napagdaanan na culture shock, or ano yung napagdaanan nyo sa first week nyo abroad na na-survive nyo rin. Share nyo sa amin para kung sino man yung mga makakabasa nyan, malay nyo makatulong din kayo in that way. Sa next episode natin, pag-uusapan naman natin yung paano mo i-manage yung first salary mo abroad. Kung gusto mo na mga practical tips like this, real life lesson mula sa 18 years bilang OFW ko dito abroad, consider subscribing. Every weekend, meron tayong bagong episode na pag-uusapan para mas lalong maging handa ka sa iyong OFW journey. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na episode. God bless you at ingat ka palagi.